So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, request videos, Penpluma versus GL. So shoutout kay Psychonel sa nag-request ng battle na to, at yung request niya na to is nung February pa. So although meron pa akong utang sa inyo ng January. So bilangin natin. So sa January, meron pa akong dalawa. May dalawang utang pa ako sa inyo ng January. So hindi ko na sabihin kung kaninong request yon. So basta lahat yan ma-review. Okay? So stay tuned lang kung may request kayo. Kung matagal na yung request nyo, pwede nyo asahan na ma-review natin yan as soon as possible. Pero hindi naman natin nakakalimutan yung mga request na yan. So, yung mga nakasulat dito, lahat yan, re-reviewin natin. Okay? So, shoutout ulit kay Psychonel sa nag-request ng Penpluma vs GL. So, nakita ko is both debut battle nila. Tignan natin kung ano yung style nila before, no? So, let's see. So, shoutout ulit bago tayo mag-start. Shoutout. Bawi ako ng shoutouts kay boss kay boss Psychonel kasi sabi ko nga February pa to. So, yan. Shoutout ulit Psychonel, Penpluma vs GL. Huwag natin patagalin. Let's go. Tig 2 minuto dapat. Game. Kayo nga pala sila galing sa Process of Illumination 6. Pakinggan natin unang banat, Gubat 8, GL. Yo, check! Okay. So, putulin lang muna natin saglit habang hindi pa nag-start. Congrats kay GL kasi nag-advance na siya sa second round ng isa buhay. So, medyo mabigat, no? Hindi siya medyo. Mabigat yung next na kalaban ni GL. At isa yon sa magandang matchup ngayon sa isa buhay 2024. Kasi it's Surhenyo versus GL. Alam naman natin na si Surhenyo is meron siyang unfinished business sa isa buhay, kasi alam naman natin na nung 2017 is finalist siya, at yun, natalo lang siya kay Mot. Tinalo niya si Batas, 'di ba? Tapos Mot naman na talo siya kay Mot. Pero andun yung run, 'di ba? So ako, to be honest, nung nakita ko yung line, although may mga malalakas na rookie, especially Raffian na nag-advance na sa second round, which is yung dalawang kampiyon din ng Motus, is na unfortunately hindi naka-move forward sa second round ng tournament. Grabe, napanood ko yung live, napanood ko yung second sight 12, at grabe talaga yung naging laban ng Slack 1 versus Class G. Abangan nyo yun guys, abangan nyo yun. Tapos yung 3D at Romano, puta, abangan nyo yung round 1 ni Romano. Sobrang lakas nun. Yun yung best round nung gabing yun. So antayin nyo yun guys, antayin nyo yun. Pero yung Raffian versus Apoc, although nag-choke si Apoc, pero even hindi mag-choke, or even hindi nag-choke si Apoc doon, para sa akin pa rin yun, Raffian pa rin yun. So ayun, going back, kaya nasabi ko yun kasi yun nga, debut battle ni GL yung re-review natin ngayon, at ngayon nasa second round na siya ng tournament. At ako kasi, sabi ko nga sa inyo, even may mga malalakas na rookies na line up sa isa buhay, ko talaga doon si Surhenyo, sabi natin manok natin, pinaka manok ko si Sur. So although malakas ng GL, pero I think kaya naman ni Sur yun. Sa preparation lang naman sa preparation lang yan, sa preferences, sa mga angulo. So tignan natin, kaya magandang bakbakan agad yung second round. So sa pagkakaalam ko, GL Surhenyo, tapos sa kabila naman Vitrom G Clown, tapos Slack 1 Raffian, tapos EJ Power versus, nakalimutan ko na kung sino yung isa. Basta
tingnan nyo na lang yung bracket tingnan nyo na lang yung official bracket sa FB page ng Flip Top. So ayun, start tayo ulit. Gandang gabi, Flip Top! Ako nga pala si GL, galing Leyte, at bilang baguhan gusto ko lang sabihin na isa tong malaking karangalan. Bago ko simulan, para sa aming dalawa, gusto ko lang humingi ng isang masigabong wala ng palakpakan, Pen! This is between you and me. Sa amin walang palakpak ang pagpatay. Oh, you will see the pen is mightier than the sword. Kasi yung patalim ko'y poetry, saksak sa yung dibdib na parang fuck na parang USB! Dahil ikaw na mismo yung pampagana. Di ko na kailangan yung madla. Di ko na sila tatanungin ng game kasi matagal na akong handa. Kasi GL versus Penplema, pwe! Bitch, don't speak. Lalim-laliman lang yung words pero hindi deep yung wits. Kaya ang cheap ng tricks, plema. Umaanghang lang yung buga pag sa neck may Vicks. Kaya my neck by Vicks. Kaya ang weak ng hits boring. Brick by brick, Penplema. Pero hindi sick yung spit. Oo, plema, sa isang letra ikay magagambala. Di ka ba nababahala? Dahil isang letra lang ang pagitan ng nakakahawa sa nakakaawa. Dahil paparating na ang aking panahon, uututugma ang mga tala. At huwag kayong kukurap sa mga balang, pupuksa sa mga batang susubok na makabalasa sa Bolo Brigada. Dahil on the way ka na, boy, bubulag tato sa kalsada. Kasi F na F kung makagala. Si Pipi, palong-palo pang makatama. Kaya't pasensya kay Chemical Ali. Hindi bukas, ngayon na ulan ng mga bara. Okay, broad yung broad pa yung atake ni GL dito. Medyo although pa naman, kalahati pa lang ng round niya, pero wala pa akong naririnig na medyo solid yung tama nun kay Pen. So nilaro lang niya yung pluma sa plema, tapos 'di ba? PP, Pen pluma. So tignan natin, pakinggan natin kung may mga maririnig pa tayo mga solidong linya. Pero so far para sa akin medyo bitin pa 'yon. Yo! Dahil ito ay utang ko kay Arik. Ang pagpasok sa pinto, kahit pilak lang yung bayad, susuklian ko ng ginto. Dapat umatras ka na lang, Pen. Wala akong planong uminto. Sa aking unang pag-deposit, ikaw yung dapat nag-withdraw. Dahil ginamit ko lang yung pen para makilala ng madla. Bagong account yung binuksan, kaya't sunod-sunod yung paglagda. Kaya kung bara lang per bara, you'll be the one that's breaking. Bagsak na to sa checking, wala na tong saving. Dahil ang utak ko ay parang tseke, mas makapangyarihan pang mablangko. At ang aking down payment kay Amoy ang pagbitay sa gago. Sakto, tatalian ko to sa ulo na parang ballpen sa bangko. Okay. Ito yung sinasabi ni Lipcram na ginaya daw yung terms kasi sa Flip Top lagi is hindi ginaya, no? Madalas ninakaw, 'di ba? So ito yung sinasabi ni Lipcram, no? Kung napanood nyo yung battle ni Lipcram tsaka GL, kung napanood nyo yun, tapos na-review na rin naman natin yun, so pwede nyong, it's up to you kung ano papanoorin nyo. Pero regardless, may linya doon si Lipcram na eto about dito sa bangko, ballpen, tinalian, tapos parang ulit. Sorry. Down payment kay Amoy ang pagbitay sa gago. Sakto, tatalian ko to sa ulo na parang ballpen sa bangko. So ayun, 'di ba? May ganong linya. Tapos may ganong linya rin si parang ang sinasabi ni Lip dun sa laban nila is kinuha daw ni GL yung linya na yon sa Motus MC na si JN. 'Di ba, kung napanood niyo yon, nag-spit si JN doon, which is ayun daw nga yung linya. Pero nakakapagtaka lang kasi yung battle na to, debut battle ni GL tsaka ni Pen. So 4 years ago. So yung Motus, alam ko magdadalawang taon pa lang ang Motus. So parang lang. So I don't know, pero parang hindi naman si GL
yung kumuha dun sa linya na yon, or hindi ko rin naman sinasabi na kinuha ni JN yon. Parang siguro coincidence or nagkapares lang ng thoughts, 'di ba? So I'm not sure, pero parang naging akala ko kasi nauna yung battle ni JN dun sa Motus, tapos saka yung battle ni GL dun sa na may ganong linya. So nung napanood ko yon, Lipcram GL, so parang napaniwala rin ako at some point. Pero since napanood natin to, bagong MC pa lang sila dito, rookie pa lang sila dito, so I think hindi ganun ka linaw yung naging reference ni doon ni Lip sa time na yun. Pero yun, wala namang problema. Ay napansin ko lang na breakdown lang natin kasi debut battle, tapos yung Motus is magto 2 years pa lang ata, 'di ba? So yun lang naman. Tuloy. Yo! Dahil nagbaka sakali tong magkabakas sakali o kahit papano ay sumikat. Yan yung ugali mo, magka-video ng highlights para di maimbalido. Pero wala kaming paki sa mga sinasabi mo. Paano matatakpan ng aking sulat kung yung pen ay stabilo? Paano matatakpan ang aking sulat ko ang pen ay stabilo? So yung stabilo is yung pang-highlight, 'di ba? Pwede mong i-highlight yung sulat mo na gamit yung ballpen. Pag hinighlight mo yung mas parang kayang highlight so makikita mo siya. So yun yung stabilo. Kaya pen di Sara pen, di kutsilyo sa tagiliran, kasi sa gubat hari-harian yung tinta niya ay susunod raw saktong sa kamay ko tatagas yung dugong bughaw. Dahil ang pen din ay koral, tangkal, kulungan ng mga baboy, manok at maaamong mga baka. Kaya paano mo mapipigilan ang halimaw gamit ang iyong mababawang mga bara? Kaya't isa lang ang tanong ko sa iyo, pen, paano mo kami masasakop kung ang taging kulungan dito sa gubat ay ang tiyan ng mga hayop? Lamon! Easy! Okay, so nakuha ni GL yung momentum niya sa second half. Andun yung kanina nag-comment tayo, kanina pinost natin yung vid. Sabi ko medyo broad pa yung atake ni GL sa part na yon. Then after nun, andun na yung pagpasok ng second half. Andun naman yung nagkaroon ng mga siksik na mga bara na masasabi ko na direkta na kay Pen lahat, no? Yung nag-start, nakuha niya yung momentum, nakuha ni GL yung momentum niya dun sa part ng ballpen, no? Sa ballpen, tatalian sa ulo, parang ballpen sa bangko. So yun, nakuha niya yung momentum niya doon. Then ayun, nagsunod-sunod na, 'di ba? Parang yung first half kasi medyo umikot lang sa name flip yung PP, plema, 'di ba? So medyo broad, tapos yung ibang mga punchline is hindi ganun ka lakas yung impact nun para kay Penpluma, or sabihin natin hindi direkta kay Penpluma. Pero pagdating ng second half, yun na doon na dumikdik si GL. And para sa akin nakahabol naman si GL sa part na yon kasi siksik, sobrang siksik nung second half niya, 'di ba? Andun yung mga yung pen di Sara pen, tapos yun there's a more on direct punches na yung second half ni GL. Yon. So para sa akin yung second half niya is enough yun para iangat ng konti yung round na to, kasi yung first half medyo hindi ganun ka pulido para sa akin So yun, tignan natin si Penpluma kung paano niya ibabalik yun. Game! Una sa lahat, respeto kay GL sa lahat ng effort niya pala. Respeto kay GL. Jan Leo yung tanga. Sir, naana po'y kawatan og manok. Kung sa nasad ka hay gama, nanasay bata nga itagya sa sapa. Game! Tangina mo, Liminhu! Bakit ka nagpagupit? Bakit bigla na lang tumahimik tong napakakulit? Di pala to si GI. Saktuwang nasa isip nyo. At di rin ako si Chris Ace, pero ako magiging crisis mo. Sabi ng mga tao, Pen, good luck sa gubat. Sagot ko, salamat, pero mas trip kong pumaslang ng good luck sa gubat. Ito kasi GL, Mr. Good luck sa gubat. Gago, nakakaumay. Pagkatapos ng laban na to, good luck.
sa kabilang buhay. Pangalan niya ay GL. 2 titik lang si Dudong. Para siya ay mabuo, 2 titi ang nagtulong. Di ka pala nag-iisa. Yan ang aking nasilayan. Paano ka naging good luck kung may kakambal kang kamalasan? Di ko na kasalanan kung pagtatawanan ka ng masa. Kasi nilaban na to'y OG1 versus OG Secret. May suntok pang kasama. Kaya tapos ka na, kaibigan. OG Sacred, may suntok pang kasama. So, kung napanood nyo yung Bad Blood, yung Makagago versus Price Tag, di ba? Pagbaba ni Makagago dun, sinuntok siya, di ba? So, yun yung OG Sacred, tapos may suntok pang kasama. Yun yung reference. OG Secret, may suntok pang kasama. Kaya tapos ka na, kaibigan. Ang sarap mong murahin, wala kang kwenta. Kahit gawin pa nating LGCGL, di pa rin mabenta. Okay. Bakit ba talaga GL? LG, hindi pa rin mabentas. Yung LG na brand na Life's Good, yun. Brand ng mga appliances, TV, ref, yun. Ang sarap mong murahin, wala kang kwenta. Kahit gawin pa nating LGCGL, di pa rin mabenta. Bakit ba talaga GL? Ito'y base lang sa ulat. Gusto niya maliit na pusi. Ang hilig mo sa shortcut. Shortcut sapagkat di makapaghintay. Hirit ng kanyang bibig. Mahilig din ako sa shortcut. Kaso gilit na sa lieg. Saksak agad ng pen sa dibdib. Siguradong sugat to. Saksak agad ng pen sa dibdib para tama mo ang sulat ko. Bakit ba talaga GL? Ano? Para rapper ka. Gawin kaya natin tong ML kasi cancer ka. Dapat suot mo XL. Akala ko ba gangster tong tanga? Bida-bida ka naman. Gawin kaya natin tong TL. Total, mukha ka naman paa. Ano daw? Pinasok mo ay gubat. Humingi ka man ng tulong, mistulak ang bihag. Kahit mag-hashtag Tulfo in action ka pa, ang lalabas ay bitag. Di ka na makakatakas. Akala mo makakauwi ka pa. Masyado pa atang maaga. Ang daming anggulo ni Pentluma sa round 1, guys. Ang dami. Tulak ang bihag. Kahit mag-hashtag Tulfo in action ka pa, ang lalabas ay bitag. Di ka na makakatakas. Akala mo makakauwi ka pa. Masyado pa atang maaga, pero sa pain ko ay huli ka na. Kaya galingan mo tang ina. Dahil for 50 ang presyo ng ticket, make sure sulat mo patok. Sir, ginawa mo sana ng 420 para sigurado tong sabog. At hindi ka pa subok. GL, bakit ka pa dumayo? Magigiba lang tong waray. Waray ayo! At ang dapat na gawin sa kalaban kong waray, akin na ang W at sa'yo na ang aray. Waray! Galing. Ang galing. So, ang naging laban sa round 1 is references, angles. Ito yung mga nakita ko kay Pen. Yun nga, references, ang dami niyang reference, angles, ang dami niyang angles, di ba? Palit siya ng palit ng angulo once na may spit na niya yung isa. Angulo ulit, spit, angulo ulit. So, references tsaka angles yung naging pang-atake ni Pen dito. Kay GL naman, name flip, pluma, plema, PP, di ba? Tapos mga 4-bar setup na yung about dun sa imagery din, di ba? Imagery, yung about dun sa ballpen, tatalian ka sa ulo na parang ballpen sa bangko. Yes. So, name flip tsaka mga naka 4-bar setup na atake. So, kung pagbabasehan natin yung actually yung round 1 dikit, para sa akin dikit yun, pero mas siguro sa akin, sa part ko kung paano ko napanood, I'll go for Pentluma sa round 1 kasi yun nga, mas maraming punchlines, mas maraming angulo, mas maraming references. So, kapag ganun kasi yung laman ng sulat mo, syempre, mas marami yung chance mo na mas marami yung mga punches na possible na tumama sa kalaban.
'di ba? Unlike sa ginawa ni GL sa round 1 na yun nga, name flip, tagal 'di ba? Ang tagal, sabi ko nga sa inyo, yung first half medyo ang tagal ng momentum. Sa pagkapasok lang ng second half, doon nakuha ni GL yung momentum niya. Then pumasok na yung naka 4-bar setup. So may setup pa rin, unlike kay Pen kasi parang sa tawag dito, may mga 2 lines kasi si Pen dito na pasok agad, di ba? So references, angles, lamang si Pen Pluma doon. And although may mga mabigat na linya si GL sa round 1, I think na overcome yon, or naabutan ni Pen sa dami ng mga punches niya sa round 1. So I'll go for Pen Pluma siguro sa score na 9-8. Dikit lang naman. Dapat nga i-9 ko si dito si GL. Pero mag-a-adjust na lang ako kasi para sa akin hindi naman enough na bigyan ko ng 10 points si Pen sa round 1 . So bitin pa rin naman yun para sa akin. Nagustuhan ko lang yung performance ni Pen. Although may Bisaya line siya, pero yun, hindi ko na pinuna yun. Hindi ko naman siya naintindihan. Pero kahit na hindi ko na parang inas-is ko na rin yung Bisaya, dun pa rin ako sa mga naintindihan ko. Para sa akin, lumamang pa rin si Pen sa part na yun. So, round 1, I'll go for Pen Pluma sa 9-8 na score. So, sayang, mabigat yung dala ni GL sa round 1, kaso nga lang ang bagal niya nakuha yung momentum niya, unlike kay Pen na nakuha niya kaagad di ba? So yun din yung nakita kong difference ng dalawang MC. So Pen Pluma 9-8. Yo, check yo, check ko ulit yung poster, bro. Pen Pluma pala pangalan mo. Wow, Pen ka na, Pluma pa. Ang redundant ng gago, para mo na ring sinabing Enigma, guwapo. Jokes. Yo. Pero yung Pen Pluma, yung pen name, yung real name, Marco Aquino. Marco Aquino, pasalamat ka, Pen. Hindi si Balakid ang yung kalaban, kundi sigurado matagal ka nang nagpalit pangalan. Pero wag mo kong maliitin, Marco Aquino. Ngayon malalaman mo kung bakit. Kasi parehas tayong parang EDSA subalit. Ako yung EDSA ang revolusyon, ikaw yung EDSA ang traffic. Kaya't sige, lipad. Takas tago, sa airplano sumakay. Pero Aquino man o Marco, siguradong lalapag ka ng patay. Lalapag ka ng patay, pero dito mamamatay sa realidad. Mapapaslang lang to sa sulat. Paano to mamamatay sa headshot kung walang matatama ang utak? Yo, kasi bano. July 13, 2018, process of Illumination 6 o ng tryouts mismo. Nasindak ka lang ni Tweng. Maluwag pa nga kanyang tornilyo. Ganun ka kahina, Pen. Naduwag ka na, wala pang ang kutsilyo. Dahil nawalan ka ng lason, kaya hindi ka naka-move on. Nung ika-13 ng July, ikaw yung Markong walang poison. Ikaw yung Jack Sparrow na mababaw. Ikaw yung Johnning walang depth. Pinapagtapakan lang ni Range. Pinapagtapakan lang ni Step. At linamon ka rin ni J Black. Kaya sa mga tournament nagsisi. Sinigawan lang under pressure. Kaya si Pen Pluma ay napipi. Yo, si Pen Pluma ay napipi, pero dahil hinahayaan mo lang na makalampas sa'yo ang mga idolo mo. Kaya ang shit ng role, parang yung kampyonato yung naging ring. Ikaw naman yung screen, tapos sila yung nag-pick and roll. Ganun ako humanap ng metaphor at hindi titigil pumansin. At parang flip-top radio, maririnig nyo pa rin ako kahit patayin ko na yung screen. Dahil ikaw yung flip side ng mga idolo mo. Hindi mo ba nakuha? Naghahanap lang ng kapares, unggoy-unggoyan lang ang puta. Outdated mga skema, di plakado walang duda. Sa mga hindi nakakaalam nung naghahanap lang ng kapares, unggoy-unggoyan ng puta. So, laro yun sa baraha, no? So, laro yun. Pambata na laro yun di ba? Yung kukuha ka lang ng baraha sa kalaro mo. Then, kapag may kapares yun, i-touchdown mo. Halimbawa, nakakuha ka ng 7. So, sa hawak mo, meron ding 7. So, ita-touchdown mo yun.
So hanggang sa maubos yung card, then kapag kung sino yung bago pa mag-start yung shinare na no. So, baka kasi sa ngayon kasi baka wala na masyado nakakaalam nung unggoy-unggoyan sa card game. Bago pa mag-start yung laro nyo, no. May itatago na isang baraha. Tatago 'yun. Then pag okay na na-distribute na lahat ng cards, titignan nyo, i-scan nyo yung cards nyo. Kapag may mga parehas na number, ita-touchdown nyo yun, ibababa nyo yun. Hanggang sa may mawala, hanggang dun sa hawak nyo is wala na mga kapares. Yung mga kapares is nandun sa opponent mo or sa kalaro mo. Yun, magbubunutan kayo. Tapos kapag, kung sino yung may isang card na nahawak, na natirang hawak, yun yung magiging yun yung tinasabing unggoy kasi yung hawak mo na tira is kapares yun doon sa tinago na card nung una. So sana naintindihan nyo at sana familiar pa rin kayo dun sa laro na yun. Familiar sa akin yun kasi dati hindi pa ako marunong maglaro ng baraha, yung mga tong its. So hindi ako marunong nun. Yun yung nilalaro namin. So yun, familiar. Ikaw yung flip side ng mga idolo mo. Hindi mo ba nakuha? Naghahanap lang ng kapares, unggoy-unggoyan lang ang puta. Outdated mga skema, diplakado walang duda. Kung ang alias mo ay pluma, salitang ugat ay luma. Ano gets mo? Hindi. Then that's whack. Mananatiling ringless yung bano. That's whack. Lahat ng tira ko, ringless sa'yo. That's swak. Yo, dahil ganyan ako bumuo ng bagong konsepto, Arik. And I always give my best fight. Pinatay ko na yung kalaban, prinomote ko pa yung website. Yo, fliptop.com.ph. Check nyo yan after ng round ko. Kung hindi, mamalasin kayo for the next 3 minutes. Yo, dahil ganyan ako bumuo ng bagong konsepto. Sabi ko nga, kaya ako yung, ganun ako bumuo ng konsepto. Di kaya ng mga punchline mong random at sablay. Ako yung tipong lumalampas. Ikaw yung tipong sumasabay. Kailangan ko ng magagarote. Kailangan mo ng gubagabay. At tandaan mong isang letra lang ang pagitan ng pumapantay sa pumapatay. Waray! Easy! Okay, so hindi pa ganun katulis yung mga banat ni GL nung debut battle niya kasi iba na yung GL ngayon 'di ba? Sobrang nag-improve na yung GL ngayon in terms of pen game. Andun na yung mga wordplays, andun na yung mga solid na haymaker, 'di ba? Ibang-iba na. So, iba yung GL nung debut niya, iba yung GL sa ngayon, 2023 or 2024, no? Doon na yung halimaw na GL Although malakas si GL nung 2020 nung nakalaban niya sa MZite, pero wala MZite po siya, ibang level yung MZite nung 2020. Pero yun, 2023 at 2024 na GL, grabe na yun, malakas, sobrang lakas na nun. Pero going back, GL na itong debut battle, medyo hindi pa ganun katulis, kabigat, kalakas, kadiin, yung mga sulat niya, yung writtens niya. Medyo sobrang sobrang broad pa ng mga angles, ng mga atake. Parang nakukulangan ako sa mga direct punches kasi pwede nating sabihin na pwedeng niyang sabihin yon sa ibang MC, 'di ba? Pwedeng sabihin ni GL yon sa kahit hindi si Pen yung kalaban niya. I-re-revise lang niya ng konti, 'di ba? So yun yung dating sa akin nung round 2 ni GL. Although mahaba yung mga setup niya and naging effective naman, kaso may kulang hindi ganun ka powerful, hindi ganun ka bigat, hindi ganun ka direkta kay Pen. So yun yung naramdaman ko sa round 2 ni GL. So Pen Pluma, pakinggan natin. Yo, nakakasawa yung sulat mo. Talagang bitin. Walang poison si Marco pero patay ka sa 13. Game. Yo, alam ko ang gulo nito kasi may luma sa ploma. Wag ako gago, panay sambit ng luma sa ploma. Wala na bang bago?
Bago mo ko punahin, make sure sulat mo hindi pang baguhan. Magiging luma lang ako sa estilo mong wak. Di na ako bago dyan. At ang pangit naman ng iyong hatid. Di ka makasabay, mga puntong di ko mabatid. Palagi kang sablay, pas magsakto ka agad. Yan ang iyong hinihintay. Ito'y biyaheng Mount Manunggal, ganyan ako magsaysay. Plum ako'y kaya mag-ingay, may taglay na pulbura. Sulat ko'y pumapatay, nuklear ang aking pampura. Alam na mga nauna, napapalag to. Ballpen nga diba, kaya may bayag to. Ano bang meron sa Leyte ha? Be proud. Kung hindi, hipokrito ka. Paano mo malalaman ang history ng lugar nyo kung naka-incognito ka? Example, yung Battle of Leyte Gulf. History, naka-incognito ka. So, alam nyo naman siguro yung incognito, no? So, kapag dun ka nag-search, walang history yun. So, sa mga tropa natin dyan na tambay ng incognito, anong ginagawa nyo dyan? Be proud. Anong sinesearch nyo dyan para walang history? Kung hindi, hipokrito ka. Paano mo malalaman ang history ng lugar nyo kung naka-incognito ka? Example, yung Battle of Leyte Gulf. Example, yung Battle of Leyte Gulf. Aminadong walang alam tong rapper na ugod-ugod kasi ang alam niya lang sa Leyte Gulf, yung laro ni Tiger Woods. Bobo! Ignorante! Ikaw ay malaking abala! Luluhod itong Tagalete para unang misa ng limasawa! At di ka ba nagsasawa? Di talaga siya aayaw. Believe din ako sa'yo, hinintay mo talaga statwa ni MacArthur na gumalaw. Iba din trip mo, tol. Nakailan ka na bang pakete? Sa sobra mong patient, mukha ka ng pasyente. Tingnan nyo naman mga pare, abnormal ang pangit at napaka-boring. Material niya na gamit, galing sa looting. O galing sa looting, ibig sabihin nung napatulong ka at sa iba ikay lumapit. Habang ako galing sa loling, kamay ko talaga ang gamit. So, di ko na-gets yun. Diba gutom ka sa palakpak? Pes mabubusog ka sa laid batugan. Ikaw ay malaking palpak. Maruha sa takluban! Gago. Wala ba kayong napansin? Wala ba kayong nabisto? Kinunay ko yung latest Samar na parang bris sa San Juanico! Angas ah. Diba iyaw graduate ka Angas nun. Kinunik ko yung latest sa Samar. Lupit nun. nabisto? Kinunay ko yung latest Samar na parang bris sa San Juanico! Galing. Galing nun. Diba iyaw graduate ka ng UP Tacloban, pero kabubuhan mo ay di ko makaya kasi nag-rally daw to, bakit daw sila yung tinamaan ng Yolanda? Pes, ibahin mo ang bagyo sa kagubatan. Hindi to Signal 1, Signal 2, Signal 3, mga brad. Ito ay Signal 69 kasi siba ka na agad. Kaya babalatan ka ng sagad. Sanayon na ni aming nakagisnan. Wala ka na mukhang iharap sa mga tao na parang oblation run. Ang dali mo lang lusutan. Tingin ko sa'yo, hindi mapanganib. Magtapos ka man sa UP, hindi ka magiging balakid. Tangina. At kahit pa ano ngayong hihirit, tol, kilala na ako sa baryo. Ako ang taga-Sipulan na painit sa laro nitong UP. Ako si Paul Desiderio. Woohoo! Tangina, props kay Pen Pluma doon, men. Ang solid. Akala ko ibibigay ko na ng table. So, nag-iisip na ako kanina, sabi ko, parang hindi na maintain ni Pen Pluma yung round 1 power niya papunta sa round 2. So, yun ang iniisip ko. Parang sabi ko, kulang, bitin na. So, andun na yung mindset ko na itatabla ko na sila. Parang naghahanap na lang ako ng isang linya o dalawang linya na pwede mag-separate sa dalawa. Pero yun, dumating yun. Nagsunod-sunod ulit yung mga haymakers or mga punches ni Pen Pluma pagdating sa second half. So instead of giving this a tie, I'll go for Pen Pluma sa dikit na scoring. Medyo may konting stutter si GL sa round 2. Napansin natin yon. Round 1, binigyan ko ng 9-8 na score kasi para sa akin, pulido yung naging performance ni GL sa round 1 at andun yung mga name flips niya.
tapos mga effective na 4-bar setup. Pagdating sa round 2, inulit niya ulit, may mga may mga name flip ulit, yung PP, ganyan. Kaso nga lang ang pinagkaiba, may mga stutters dito, may mga slip ups, 'di ba? So kailangan natin makita 'yon. Kaya niles ko 'yon. So sabi ko rin sa inyo yung round 2 ni Pen is ni GL, sorry kung nagkakabaliktad ako. Kung yung round 2 ni GL is hindi ganun ka epektibo yung mga napili niya mga references, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, pwede niyang i-spit 'yun sa ibang kalaban. Kahit parang i-revise lang niya ng konti, pwede na 'yun iba na sa ibang kalaban kahit hindi si Pen. So yun yung napansin ko sa round 2 ni GL. So maraming flaws yung round 2 ni GL. So I'll give it 7 for him. Tapos sabi ko nga sa inyo, dapat itatabla ko na yung round 2 ni Pen dun sa round 2 ni GL kasi ang tagal makuha ni Pen yung pinaka momentum niya. Unlike sa round 1, umpisa pa lang nakuha na agad niya yung momentum niya. Pagdating sa round 2, ang tagal 'di ba? Ang tagal. Parang nakinig pa ako, hindi pa yung mga haymaker or mga punches niya is hindi pa ganun tumatama. So natapos na yung kalahati. Andun na yung mindset ko na itatabla ko na yung battle. Tapos hanggang sa nakarinig tayo ng isang solido hindi naman actually solido Para nag-switch kasi si Pen dito ng nagkaroon siya ng transition na nagkaroon ng jokes, no? So doon sa jokes nagkaroon ng momentum ng konti or bahagya, tapos nagtuloy-tuloy na 'yon. Ginapang ni Pen yung second half niya hanggang sa makuha niya yung second half buo. So natawa lang ako dun sa sa nagwelga, bakit sila lang daw yung tinamaan ng Yolanda. So natawa lang ako dun. Tapos yung Leyte, Samar, parang pinagtong ko yung San Juanico, yun ganun. Lupit nun, men. Tapos yung kahit hindi ka magiging yung ender niya na hindi ikaw yung magiging balakid ba yun, something. So sa second half ni Pen, doon yung siksik na mga punchline. So I'll go for Pen sa round 2, pero para sa akin hindi na to katulad nung round 1 niya na umpisa pa lang nakuha niya agad yung momentum niya. Sa round 2 kasi sabi ko nga sa inyo, natapos muna yung first half bago niya makuha yung momentum niya. Although malakas yung second half, pero feeling ko hindi na yun enough para mapantayan niya yung round 1 performance niya. So I'll go for Pen sa score na 8-7. Bababaan ko lang naman ng konti. So medyo naka-apekto lang yung dead air niya sa first half papunta sa second half. Yun. So score 15 points para kay GL, tapos 17, 'di ba? Kasi 8 tsaka 7 so 15. No, 15 for GL, tapos 9 and 8 naman para kay Pen. So 17 to 15, rounds 1 and 2 Pen Pluma, may round 3 pa. Yo! Alam nyo ba yung style ni Pen Pluma? Ganito. Una, susundot muna siya ng rebat. Tapos marirealize niyang lame. Tapos babalik, ngayon magpapanik na siya, sabay sabi ng game. Tangina. Tapos babalik siya sa kanyang setup na name flip, na kung di cliche ay line bite. Tapos i-mention niya yung sarili, sabay sigaw ng punchline. Kasi halos kalahati ng laban ni Pen Pluma ay puro ganito ka sa Pen, mga ganyan ka sa Pluma. Ibang klase tong Pen, ibang klase tong Pluma. Talaga? Akala mo ba ay great mo na? Yang lame mo nga, yung selfie bars ni Marshall, in-upgrade mo pa. Ako yung nag-tryouts mag-isa, and you know that's brave. Process of illumination, ginawa kong mas grave. Purong talento yung panghawi sa gubat na sarado. Bumiyaya ko para manood. Nanood akong hurado. Ikaw? Kapit sa Rapolo. Pero may kwenta din naman to kahit cheap. Siyempre merong ibubuga kasi ang lakas mong sumipsip. At yung grupo nyong Shaman Ubek,
Shaman Newbeck ang aangas din. Ang lakas sa kulabo kasi sa kada berso ang bagan din. Pero ang kaso pen, may nakapansin na hindi lang sa kanta kundi patasilaben din. Ew, yan ba yung ritual ng inyong grupo? Mga duwag pala sa tunay, pues. Ako nang bahala sa hukay. Baon tong mga pusi kahit shaman ng buhay. At ikaw pa yung pinakamagaling? Talaga? Kaya pala ikaw yung Shaman King kasi kailangan pa ng kaluluwa para lumakas yung patalim. So, sa mga hindi nakakaalam ng anime na Shaman King, so sila Yo Asakura, sila Amidamaru, sila ano pang pangalan ng kapatid niya? Si Ren Tao, si Horohoro. So, sino pa ba? Si Ann. Basta, yun. I-reference ni GL dito, yung kailangan ng kaluluwa para lumakas yung patalim. So, meron kasi, sa Shaman King kasi na anime, na kayang isamon ni Yo, si Amidamaru, yung spirit niya, sa isang espada. So, ayun yun. Maganda yung anime na yun. Maganda. Sobrang ganda ng anime na yun. Bago pa lumabas yung mga bagong anime ngayon na Demon Slayer, Hero Academia, tangin na isa yan sa mga OG na anime at solid yun, men. Panoorin nyo yun. Tapos, meron siyang ganitong signature na style. Slow na nga yung tempo, yung punchline di pa wild. Oo bro, sa ganitong basic flow na willy, para bang si Damsel lang sa papapirited na CD. Kasi bulol. Oo, ako ay parang cerebrospinal fluid lang ang sukat kasi hindi na to sa dila, umaagos to sa utak. Makinig. Simulan natin sa sayaw. Sayaw o sexy dance. Mga galawang siksik hanggang mag-init ang katawan na parang may araw sa dibdib. Ang kaso, lalala, yung atake, masusunog ka sa tiyempo kasi inakala mong gula pa lang yung Dante. Yun pala, inferno! O inferno, imperno, isa tong spiritong sa puso ay may hiwa. Bawat round sumaapoy. Huwag niyong kalimutan yung lanseta. Lanseta, may plema. At para matanggal. So dito na ata nag-originate yung train of thought, no? Kung napansin nyo kung ano yung end kung ano yung dulo na word, ayun yung start naman ng next line. So ito na ata yung train of thought. Di ko lang to babatukan. Nangatika sa kaalaman, pitas yung mansanas sa lalamunan. Mansanas, sa hardin ikaw yung ahas, sa gubat ikaw yung worst breed, saktong ako yung tree of knowledge. Kasi ako yung first seed. Ikaw yung nabubulok na bunga. Pilit yung pagiging poetic. Lahat ng imahe mo peke, lahat ng photosynthetic. Photosynthetic. Photosynthetic, pandilig ko ay holy water. Ako yung sagrado na OG. Walang sinayang na araw na parang Plants vs. Zombies. Pero di na to, babangon pa tong zombie sa flip-top deads kasi pugot agad yung ulo. Shout out sa hip-hop heads. Masyado mang mabilis. Nagsimula tayo sa sayaw, natapos tayo pugutan kasi ang aking train of thought ay train to Busan. O lahat ng madaanan ko patay o di naman ay critical. Lahat ng matapakan ko na stage nagiging terminal. Kaya Enigma, sino yung sunod? Yung ibang kampyon? Yung Unico, yung C9, yung Zenlook, sino yung maangas, yung tinta. Pero panahon na ng aming dibisyon, hati yung Pilipinas sa gitna. At ako'y bagyong Pasipiko, laban sa kakarampot yung hangin. At kung susumahin, sila nga ang Visayas takot sa akin. And you forged your pen into a dagger, but you fucking staggered o naibisa sa Bisaya, pero walay taga sa Tagalog. Sa ipa kung magwinaray ako dide, waray ka pa akon katunga, tanggal yung plema sa sistema, tapos na akong dumura. Easy! At may round 3 ka pa pala, wala nang makikinig sa'yo, malas ka ng plema at pinauna mo ako. GG!
Okay. So, ang take ko doon, andun yung train of thought. Pero, sabi ko nga sa inyo, iba yung GL. Napansin ko na sobrang iba ng GL sang panahon ngayon. Sa GL, sobrang laki ng in-improve ng GL ngayon compare sa GL na debut battle niya. So, ang take ko dun sa train of thought, although yes, creative. Yes, creative. Pero, pag gumamit kasi si GL ngayon ng train of thought is sobrang evolved na eh. 'Di ba? Kung babalikan nyo yung mga train of thought or sa may for sure naman merong clip sa YouTube niyan, panoorin niyo yung mga train of thoughts ni GL. Iba na 'yon. Sobrang lakas na noon, sobrang pulido na 'yon. Pero yung train of thought ni GL ngayon is bitin eh. Alam mo 'yon, hindi pa ganun, parang may kulang sa pinaka-direct na punto, 'di ba? Pag si GL gumamit ng train of thought ngayon, sapul talaga yung kalaban, direkta talaga sa kalaban. Yun na lang para mas maintindihan nyo. Pero yung GL ngayon sa nire-review natin, nung gumamit siya ng train of thought, parang sablay eh, 'di ba? Hindi ganun siya tumatama kay Pen. Para sa akin lang naman dun, since na panood ko na si GL ng ilang beses, na review na natin ng ilang beses si GL, alam ko yung train of thought na gamit niya, na which is yun yung sabi nating pinauso niya sa battle rap. Alam ko kung gaano kabigat yung mga words doon. So ayun siguro yung naging reference ko, which is nung debut battle niya, ginamit niya is hindi ganun ka pulido. So sana naintindihan niyo yung punto ko doon. So iba yung GL dito, sobrang iba, at masasabi ko lang na sobrang improve na yung GL sa panahon ngayon. So medyo kulang yun, andun yung train of thought, andun yung creativity, pero medyo nakulangan lang ako doon. So hindi pa rin yun enough para sa akin, para bigyan ng perfect 10 si GL that time, this round. So tignan natin kung paano tatapatan ni Pen Pluma yun. Yo, game! Yo! Sino ba ang Rookie of the Year? Sige, simulan na natin to. Subukan mo na humabol, di kita aawatin, bro. Walang basihan ng mga sabi-sabi at mga hula nyo. Kahit sino pa yung katapat ko, mas nakakaloka to. Ito'y Luka versus Trae Young. Mga tao, di mo maluloko, shit. Baka bigla ka nalang mawala. Kapag ako nag-Eurostep, ito'y Luka versus Trae Young. Ako ang talagang banta. Trae, tama ka sa hook. Ika'y Pupuk Atlanta. Alam mo naman kapag ako tumira, laging nasa range. Asarin mo mang pen shop to, itong si Boy Labo, iiwang nasa bench. Sa mga Okay. tira mo, di agad tatama. Boy Labo iiwang nasa bench. So reference niya si Kogore ng Slam Dunk. Laging nasa range. Asarin mo mang pen shop to, itong si Boy Labo, iiwang nasa bench. Sa mga tira mo, di agad tatama. Kahit sumubok pa ng ilang beses, Boy Labo nga diba, titira ng Lunes papasok sa Biyernes. So ayun nga, Slam Dunk si Kogore. So sa mga hindi na nakaabot, kasi di ko alam kung may anime pa ba sa umaga sa Channel 7 or di na ako nanonood ng TV. So sa mga hindi pa nakakaalam, madalas kasi yun, nakailang ulit na kasi yun sa Channel 7 tuwing umaga. So pinapanood ko yun. Titira si Kogoro ng Monday. Ano ba, ipapalabas sa Channel 7 Monday yung episode na yun. So titira siya ng 3 points. So sa sobrang tagal kasi may mga flashback pa. So Tuesday hindi pa yun papasok kasi may flashback. Wednesday hindi pa rin yun papasok kasi continuous ng flashback hanggang sa mapunta na ng Friday, dun pa lang yun papasok. So yun yung sinasabi, no, sa mga, kung may naririnig man kayo, nababasa ko sa Facebook, ayun yun, no, na pag si Kogoro yung tumira niya, naabot hanggang Biyernes. Ayun kasi puro flashback yung nangyayari dun, kaya ganon. Pero champion ka pala!
Pes, meron akong dalang solid. Di namin kailangan ng champion dito. Hashtag walang tubig. Oo, natalo ako ni Twing yung tryouts. Natalo mo siya. Natupad na hiling niya. Pinatunayan mo lang na mas may tililing ka sa kanya. Di porkit nakapasok ka sa liga, legit ka na rapper tarantado. Dahil kung walang flip top sa hip-hop, hindi ka interesado. Kaya sa ulat ako yung nagulat sa paglipad ditong bagito. Mula tryout sa wakas, napadpad ka rin dito. Kaya dapat ka magpasalamat dahil makikilala ka na. Akala ko agila sa gubat, dantigula pa lang pala. Kaya mahiya ka tang ina. Ang angas supang iho. Tamang si Dante Gulap. Si Dante Gulapa ka nga. Angkas ka lang dito. Kasi wala na si Pugchik. Kaya may laro ka na. Kung naintindihan mo ang logic, iniinsulto ka na niya. Hindi suntok na sulit, sisipain kita sa panga. Oo, yun ay joke kick. Joke kick kung nuggets mo tanga. Gago. Sabi niya nung tryouts, swabe lang pag bumabayo ako, yung kalaban ko, napapayoyo. Pwe! Nagra-rap ka ba o kumakanta? Ano ba talaga, Dudong? Dapat sa tawag ng tanghalan ka sumali. Gonggong! Tawag ng tanghalan, gonggong. So, sa TNT, di ba, sa tawag ng tanghalan, may gong doon na pinapalo. So, yun. O isa kang gonggong! Nerdo, hindi ka pa nakakakantot! O isa kang gonggong! Nerdo, hindi ka pa nakakakantot! Walang dumadalaw sa'yo, mas madalas ka pang dalawin ng antok! At may kamukha tong si Barok. Hindi ako sure, pero parang gano'n na nga. Tado, ikaw ba yan? Buhay ka ba pala? Pes, bakit ka pa sa trip ni Arik sumakay? Alam naman nating lahat na si Tado, bumiyahe lang para mamatay! Kaya ano, Tado? Lakas. Hindi ka dapat katakutan! Butoto nila Pulapo, tiniksa yung lalamunan! At bakit ba GL? Lakas. Mali ang napili mong pangalan! Paano naging GL to kung GG ang kalaban? Waray! Props kay Pen Pluma dito. Sa kanya yung battle na to, guys. Sa kanya. Even yung round 3, bibigay ko yun sa kanya. Malakas yung round 3 ni GL, pero sabi ko nga sa inyo, kulang yon, nabitin lang ako. May kulang dun sa train of thought niya, which is, napapanood ko na ginagamit na ni GL yun sa ngayon, na ibang-iba na. So, iba, no? Hindi ganun ka pulido yung andun yung creativity, yes, pero kulang sa mabigat na punto, mabigat na direct para kay Pen. So ayun yung pinaka kulang sa battle na to para kay GL. So round 3, bigyan natin ng 8 points si GL doon. Props sa creativity, no, props sa creativity. So final score ni GL 23 kasi 8-7, 15 tapos 8-23. So 23 points para kay GL. Sa round 3 naman ni Pen, props kay Pen doon. Ito na siguro yung pinakamalakas na round niya sa battle na to. Pero I can't give 10 points pa rin sa kanya kasi parang may kulang pa rin naman sa kanya. So andun yung mga punches, andun yung mga haymakers, andun yung mga jokes, pero I can't give 10 points for him for this round. So ayun, bigyan ko pa rin ng 9 to. So 9-8 in favor of Pen Pluma. So round 1 and 3, 9 points. So 18 plus 8 points sa round 2. Tama. So 26. So 26 to 23, up by 3 points all 3 rounds, Pen Pluma. Flip top gubat 8. GL versus Pen Pluma, isang beses para sa kanilang pareho. Solid yun, solid yung future ng Visayas Division. Ang boto ng Horado, 3-2. Uy, putang ina, dikit. I'll go for Pen. All 3 rounds Pen ako dito, ah. Mag-iay tayo lahat para kay Pen Pluma. So tama tayo sa part na yon. Pen Pluma. Ayos yun. So judges, pakinggan natin. Maki, DJ, Peter, isa ako supermoto
solid ng laban. Talagang mahirap yan kasi parehong gutom. Binasi ko na lang sa parang talagang yung sunod-sunod na suntok. Yes, tama. Bago sa pandinig. Solid naman talaga yung Campen Pluma, pero mas na-amaze lang ako sa performance ni GL. Kasi noong tryouts talagang yung tipong tahimik na si GL, tapos ganito yung biglang pinakita niya, sobrang solid GL. Okay. Yo, Jekoy, binuto ko si Pen kasi parang lamang lang talaga sila eh. Nagkatalo lang talaga sa performance. Yung round 2 ni GL, nahinaan ako sa performance ito. Tama. Kaya binigay ko yung kay Pen. Round 1 GL, round 2 Pen, round 3 Pen. So, yun. Okay. Yo, Alex, Batang Ubek, Walit Do AMF. Binoto ko si Pen Pluma. Bale, round 1, binigay ko kay Pen Pluma. Slight lang. Tapos sa round 2, malaki yung edge ni, para sa akin, ni GL. Oh. Tapos yung deciding round sa round 3, para sa akin lang. Although talagang yung laban, kahit kanino sa kanila pwedeng manalo. Pero sa round 3, binigay ko kay Pen Pluma. So, shout out pa rin kay GL. Takas. First round kay GL, tsaka yung third round. Second round kay Pen Pluma. Pareho silang nasa spectrum, pareho silang spectrum ng type of writing trip ko. Kaso nga lang medyo nakulangan ako sa third round ni Pen. Toss up yung second. At ang third round parang palakasan ng sulatan. So mas malakas talaga yung epekto para kay GL. So GL 3. Okay. 1-1. Last. Yung Lil Strokes. Lil Strokes. Parehas silang malakas. Yung mga round nila, sa akin lahat pantay lang. Dinala ko lang yung boto sa aggression sa delivery. Yung aggression talaga, yung intis ng battle. So, Pen Pluma. May point din si Lil Strokes sa part na yun, kung paano niya ginudge yung battle. And I agree kasi sobrang aggressive nga ni Pen sa battle na to. Tapos kung paano niya dinideliver, talaga may DN. So, yun lang. Di na rin ako masyadong mag-explain sa end ng battle. So, big shoutout kay Psychonel. Sana na maabutan mo, sana active ka pa sa channel natin. Medyo matagal na. So, pasensya na ako, pinagpapawisan akong init kasi sa kwarto. Di kasi pwedeng magbukas ng aircon kasi maririnig dito sa vid yung ingay ng aircon. Kaya, tiis-tiis lang. So, ayun. Tapos na natin yung isang request. So, GL vs Pen Pluma requested by Psychonel. So, big shoutout, boss. So, sana nagustuhan nyo yung review natin sa gabi na to, and kita-kits tayo sa next na review, and I think 1 minute yun. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.